So, ayun na nga guys, in this video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba natin i-block yung cellphone natin in case na nawala. Like for example, pag meron kang iPhone, meron kang Android phone nawala, tapos sobrang importante nun dahil sobrang daming mga sensitive information na nandun. So, hindi mo gusto na makita yon ng ibang nung nakakita or nung nagnakaw ng cellphone mo. So, pwede mo yan i-block. Okay? Dito sa Pilipinas yan guys. So ano ba yung gagawin natin? Kapag 'di ba pagbibili tayo ng cellphone, ang mangyayari kasi noon guys, nililista nung sales agent yung IMEI. Okay? So search natin, nabubulol tayo. Ano ba yung IMEI? So yung IMEI guys, parang ganito guys, oh. 'Di ba? Ayan, meron tayong makitang IMEI 1, IMEI 2. So sa mga cellphone guys, kapag bibili tayo, ito yung nililista. Parang serial number. Kasi kung sa eskwelahan, parang ito yung student ID para matrace tong device na to. 'Di ba? Or para matrace yung estudyante. So kailangan ng ID or ID number. So ngayon guys, ang tanong, nawala yung cellphone mo o ninakaw yung cellphone mo, pero ngayon hindi mo alam kung ano yung IMEI. Kasi sabihin na natin, 2 years, 3 years, 4 years. Okay, sabihin na natin guys, na 2 years, 3 years, or 4 years ng binili mo yung cellphone. So, hindi mo na-save yung IMEI. So, ngayon guys, paano nga ba malalaman yung IMEI natin? So, napakasimple lang guys. So, hindi ko alam kung lahat ng cellphone applicable dito. Pero sa mga Android phone, selected Android phone, ang gagawin mo lang para malaman mo yung IMEI mo, i-type mo lang, pumunta ka lang dito sa dial pad, punta ka, or i-type mo ang asterisk number 06 tapos number sign. So automatic guys, lalabas yung IMEI natin. IMEI 1, IMEI 2, at saka yung serial number. So itong IMEI 1, IMEI 2, sa pagkakaalam ko parang SIM 1 tsaka SIM 2 ata to eh. Hindi ako sure doon. Itong serial number naman, ito yung parang pinaka tawag dito, parang ID number ng device. Okay? So, gagamitin natin tong IMEI 1, IMEI 2 para i-block yung device natin na wala. So, ano pa yung gagawin natin? Pumunta lang tayo dito sa Google. Tapos, sabihin na natin, i-type natin how to block lost device to NTC. Kasi NTC po yung magbablock nun. So, ayun guys, automatic na lalabas to, lost or stolen cellphone, nawala or ninakaw na cellphone. Ayan, excuse me guys. So dito, under sa National Telecommunication Commission, pwede tayong mag-request na i-block yung number natin sa pamamagitan ng IMEI number. Okay? So, i-ready lang natin yung accomplished notarized form. So, pindutin mo lang yan. Tapos, para ma-download mo, a copy of valid ID, copy of proof of ownership or IMEI number. Tapos, lagay mo dito yung pangalan mo, complete name, contact number, cellphone unit, kung anong brand, tsaka version ata. So, sabihin na natin yung sa akin guys, Vivo V209 ata. So, yun yung ilalagay ko dito, yung email address, tsaka summary of complaint. So, sabihin na natin na importante yung cellphone ko, meron dong sensitive information na hindi pwedeng malaman nung magnanakaw kasi pwede niyang gamitin para i-access yung mga yung GCash account or ano pa, di ba? So, pwede. Kasi guys, ang kagandahan dito sa application, ang kagandahan ngayon sa update ng Maya at saka GCash, meron na silang yung nare-register yung mga device, di ba? Kaya, ang tanong ngayon, kapag yung cellphone mo nawala, paano ka makakalagin sa GCash? Di ba? So, pwede mong ilagay dito guys. Pero pwede ka naman tumawag via GCash or Maya na nawala yung cellphone mo kung yung device na yun, yung nakaregister o nakalink sa GCash mo. Kasi kung nakalink yun sa device mo, tapos magla-login ka sa GCash or sa Maya, gamit ang ibang cellphone, hindi ka makakapasok kahit alam mo yung mobile number tsaka password. Kasi nga nakalink yun or nakaregister. Okay, so ang gagawin mo lang yun dun guys ay tumawag ka sa GCash, tumawag ka rin sa Maya, okay, tumawag ka sa kanila
para i-inform na ganito ganyan. So pag nasubmit mo na to, I think makakaroon ka ng reference number, mare-receive mo. So pwede mong gamitin yon para i-submit as a proof na nag-submit ka ng complaint sa NTC. So yun yung isasubmit mo dun sa GCash or sa Maya as proof na ikaw yung may-ari ng cellphone na yun. So pagkatapos nun guys, click mo lang tong submit, tapos hintayin mo lang yung reply ng NTC via email or via text message. Okay? So, I hope guys na nakatulong ang video na to at kung may mga katanungan ka, mag-comment ka lang dyan sa comment section at sasagutin ko yung mga katanungan mo.